Going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko lang tong speaker ko mismo ha. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. For the first time ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines. On the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boyeng Rimulya. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba, 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time, and are they with their families? Are they hiding somewhere? Or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, hindi ko kami papayag. Itong ginagawa namin, hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito, sa nakita nila. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boyeng Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boyeng Rimulya, bigyan ng protective custody. Hanapin, bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Okay. Yes. Ayun. So yan o, telepono. Yan. Ayan. Lumilipat pa.
Cellphone. Lumilipat ba? Hello? Ay, natulog ka na? Natulog ka na? Ano yan? Ano sa bato? Ha? Nasaan po? Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na videoan ka ba? May record kami, record namin. Yan. Yung tungkol dun sa pinapit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Pinarikot ka lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, i-enjoy ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Macmillan na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, papayagan ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa dinibili doon sa mga video practice. Hindi lang mo nakalagay doon na ayaw mo dapat naman. Hindi naman ako buwan ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang Yun lang yung nasigit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa na yung mga Kita? ay sa kapit yung kita ko na tapos may upang hindi ko ang nakira. Ba't ang haba naman? Hindi sila po eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yung ibang Bago na Ay, yung may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ito, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yan yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Hindi ako masahin ko eh. Pero ulit ko pa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw malilig na kayo. Wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo pagpataraan. Gusto ko naman yung tulog-tulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka mga marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako yung sakali, papantayin ko lang sila doon kung may hearing ng korte. Papantayin ko lang sila sa sili. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Yeah. Doon. So, Secretary Pacheco, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sir Nicolesa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And, confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So, parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, palalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob,
and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihirain namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, iniba ang affidavit at ang sinasabi, nabayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And at number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his influence, ay maprotektahan na, makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na, at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila, kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure, hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. So you don't know, sir, who is in custody now of Gutesa? Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. But definitely, Secretary Defensor Gobyerno may hawak. Not that we don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may hawak. Pero recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines, yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, ano pa si Serye? Ay, may tanong kaya. Yes. Di ba before humarap po siya doon sa Senate, paano po siya, sino po kumuha sa kanya, tinapos saan sa lugar? Oo.